Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang The Oldest Gold. Matapos ang paglipat ng The Original TVJ sa Kapatid Network. Ito yung mani ng samut-saring reaksyon mula sa social media. At ang taong bayan na ang humusga. At kumpirmadong gusto na lamang ipasara ng marami sa ating mga kababayan ang Itbulaga ng mga halos host sa GMA7 at ibigay sa Original TVJ ang pagmamay-ari nito dahil mahigit isang linggo pa lamang ang kanilang pagkawala sa takilya ay mukhang hinahanap na sila agad ng milyon-milyong Pilipino. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang. Okay, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, huwag po natin kalimutan mag-subscribe sa kanyang channel guys. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Tuloy ulit natin. Sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, 1979, ang barkadahan ng powerful trio na Tito, Vic and Joey ang siyang nag-invento ng pangalang Itbulaga. 1980s nang pumasok sa eksena ang Tape Incorporated na pag-aari ng mga halusos. Ito'y ayon kay dating Senator Tito Soto sa isang panayam. Kaya dito pa lamang, tiyak na daw na TVJ na di umano ang nagmamay-ari ng trademark na Itbulaga. Yun din ang pagkakalam ko dyan eh. Sila Big Soto na talagang nagmamay-ari niyan. Kasi tutusin sila talagang bumuhay ang nagdala sa pangalan na yan, Itbulaga. Ang tagal na panahon guys na sila ang nagdala at bumuhay sa kawan na yan. Dahil tila pilit iniipit ang pangalang Itbulaga at hindi ibinibigay sa TVJ na siyang tila nag-originate ng ilang mga segment sa Itbulaga show at ng pangalan nito. Dahil kitang-kita naman raw na walang karapatan ng mga halusos sa nasabing trademark name na ang nagpasikat at nagpakilala nito sa buong mundo ay ang powerful trio na Tito, Vic and Joey. Totoo. At ayon mismo sa ating mga kababayan, iba ang kalidad na maibibigay ng orihinal sa peke. Dapat di umano nitong palitan na lamang ang title ng kanilang palabasan. Oo, dapat tanggalin na lang nila yung pangalan na yun ng Itbulaga. Yung Itbulaga dapat ibigay na lang sana sa original talaga. Kasi mababas at mababas talaga sila dyan. Noontime show para maisalba pa ang Tape Incorporated at makuha nilang simpatya ng taong bayan. At kung kasi hanggat ginagamit nila yung Itbulaga guys, yung mga yan, mababas at mababas lang talaga sila dyan. Magmumukha lang silang pirated dyan sa paningin ng tao. Patuloy nila itong gagamitin. Patuloy din ang kanilang paglubog at lalo silang mawawalan. At dahil nga sa balitang ito, marami ngayon sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat isara na yung Itbulaga na yan. Grabe, wala naman silang hiya na ipagpatuloy pa nilang noontime show na iyan. Hindi naman sila ang gumawa niyan, kundi ang Dabarkads, sina Tito Sen at Big Soto at grupo nila Wally. Kitang-kita naman na may traidor sa kanilang grupo. Kaya dapat ipasarado ng Itbulaga ng GMA7 at ibigay na lamang ito sa tunay na nagmamay-ari. Ang kapal ng mukha ni halos host Tambalosyos. Hashtag Itbulaga ipasarado na. Hashtag tanggalin na sa GMA7. Grabe ka halos host. Wala ka namang hiya. Dapat managot ka. Ikaw siguro ang traidor kaya nag-resign sina Tito, Vic and Joey. Dahil sa'yo, siguro gusto mong masolo ang Itbulaga. Dapat talaga tanggalin na yan sa GMA at ipasarado na at ibigay na lamang sa tunay na nagmamay-ari. Dahil sila ang mas may karapatan yan. Gumawa na lang kayo ng bago, halusos. Huwag nyo nang ipagpilitan pa na ipagpatuloy pa ang programa na iyan. Wala nang manunood sa inyo.
lalangawin lang kayo. Dahil sa totoo lang, napaka-boring at walang kabuhay-buhay ang programa nyo dahil wala na ang Tito Vic. Talagang hanggat ginagamit nila yung words na yan, it bulaga na yan, hanggat wala yung mga original dyan. Mababash at mababash talaga sila dyan. And Joey, iba talaga ang maibibigay ng original sa peke. Hashtag go for Tito Vic and Joey. Bilang fan ng TVJ, lalo na yung mga dekada na nanonood, bigla na lang papalitan ng peryahan. Sasama talaga loob mo dyan. Ako almost 3 decades na akong fan ng TVJ, It Bulaga lang talaga ako. Kaya ako halusos, baguhin na name ng show, tangkilikin pa yan. Siguro maganda ibalik na lang nila ang title sa original na may-ari. Baka may pag-asa pang maisalba pa ang tape. Isip na lang sila ng title nila. Baka makuha pa nilang simpatya ng tao. Kawawa din naman ang bagong host na babash sila. Oo. Siguro dahil Madadamay talaga sila dyan. Madadamay at madadamay talaga sila dyan. Yung mga bagong host ng Itbulaga. gamit nila ang brand nilang TVJ. Pag-usapan natin, ito po, pinakamainit na balita ngayon, no? Tito Vic and Joey at The Barkads nasa TV5 na po. At ito Ibig sabihin, confirm na talaga. Nasa TV5 sila. Monday ata, sa Monday malalaman natin guys. Abangan natin. po, okay na yun, no? Kanina pang umaga yun. Pero ito po yung nagulat ako. Ang gagamitin po pala ng The Barkads na pangalan sa kanilang bagong programa ay It Bulaga din. TV5 is the new home of It Bulaga. Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon. Ayan. So, ibig sabihin, magbabanggaan yung peke at original guys. Diyan natin malalaman ngayon. Malamang dudumugin yung original kaysa yung mga peke. Yung peke, ibabash yan. Maniwala kayo sa akin, 100% yan. Po yung pahayag po ng ang producer po nito sa TV5 ay Media Quest Group. Ito po ang sinabi ng kanilang president and CEO na si Jane Basas. I'm honored that these pillars of the Philippine entertainment industry have agreed to work with us. Our partnership strengthens our ability, etc., etc. I'm happy that Tito Vic and Joey will now call TV5 their home. Okay. So, ito po ay magsisimula kasi ang una pong maapektuhan ito, same slot po sila ng It Talagang tatapatan talaga nila ng oras. Same slot. Durog ang mga peke. Bulaga sa Channel 7. Nakita naman po natin. Hindi ko alam kung may nanonood pa ngayon. Kung meron pa po nanonood ngayon ng It Bulaga sa Channel 7, sana magtuloy-tuloy pa rin. Mahirap po talagang tibagin yung yung Tito Vic and Joey. yung pong original. Ito po, titignan din natin maya-maya. Yun pong labanan, no, sa pagitan ng ni Tito Soto ng mga ni TVJ tsaka nitong mga halusos. Kitang-kita po natin 'yan, no. Talagang magkakontra po sila. Yung isa, iba na po yung gusto nila sa no, sa Itbulaga na unti-unti na pong i-phase out itong Tito Vic and Joey. Tapos papalitan na siya within sa grupo rin, no. Yun nga, ang tingin ko nga sila Jowa Pau tsaka sila Alan Kay yung gustong ipalit dito, no. Yun yung nahihinuha ko sa huling usapan nila ni Tito Soto. Kaya lang, eto nga sa round na to, mukhang talo po yung talo po sa first round. Itong halusos, no. Ang layo po talaga, hindi naman sila kumuha ng magagaling o mga batikan ng Parang mga vlogger lang din yung pinagkukuhan nila dyan. TV host, mga bagito, kilala pero hindi naman po bilang mga host, no? Kilalang mga komedyante pero hindi po kasing sikat ng Tito Vic and Joey nung sila po ay nag-host ng Itbulaga. Wala naman pong wala po silang school bukol, no? Ito mga hindi ko nga alam na si Villar, si Bentong, tsaka to si Paulo Contis. Di ba lagi yan pamparami sa mga TV show? No? So, hindi talaga sila yung mga main character. Kaya ang layo po ng TVJ. Yan una natin napatunayan. Ikalawa, yung ano po mangyayari rito sa Tape Incorporated, no?
kung titignan po natin, ngayon, apektado po kasi, hindi lang po yung tape eh. Apektado po kasi, pati yung GMA. Mm-hmm. Eh, alam naman po natin na yung tape, ewan ko hindi ko po alam kung meron pa po silang ibang programa, maliban sa Itbulaga. Ito po ngayon yung question natin, ito yung question natin ngayon. Kung kaya nila pinayagan yung, kasi alam ko yung GMA, sila na nagpo-produce din ng mga show nila eh. Kung tama ako hindi ko alam, kaya lang naman nariyan, kasi noon time show po, prime time yan eh. Yung po bang mga ibang, kunwari yung Voltes 5, ang producer po ba ng mga Voltes 5 na yan o iba pang programa sa GMA, iba po? Katulad ba yan ng tape na bumibili lang ng o black timer lang? Hindi ko alam. Alam ko sila na yan nagpo-produce eh. Ang laki po kasi ng network ng GMA7. No? Kaya po sila, sa tingin ko, kaya nila inaalaw na ang producer sa kanilang primetime noontime show ay ang Tape Incorporated dahil sa Itbulaga. Kasi kung hindi naman Itbulaga yan, na yung pagkakakilala nating Itbulaga na number 1 na noontime show sa ilang dekada na nakalipas, hindi naman siguro nila papayagan na hindi sila yung maging producer niyan. Di ba? Tama. Mga hindi po sila sikat na eh. Siguro may mga naimbita sila pero umaayaw. Ikalawa, ito po yung problema ko riyan. Yung Tape Incorporated ba, para siyang mga may iba pa silang show. O tanging Itbulaga lang yung show nila. Kung tanging Itbulaga lang yung show nila, round 1, talo na sila ng TBJ. TBJ versus Alusos, Tape. Alusos na, di ba? Talo po sila sa first round. Ngayon, ang tanong, may second round pa ba? Wala na sa boxing kasi, abangan natin kung meron magkakaroon ng second round. kasi may tinatawag tayong knockout eh. Ang problema ng tape, kaya ba nila at ng GMA7, ganito no, hindi ko alam kung ano yung contract diyan pag bibili ka ng black time. Sa black time ba, kasama ba sa kontrata na dapat kumikita yung program mo? Kasi malaki po itong GMA. Di ba? Kaya niya mag-produce ng sarili niyang mga show. Malamang yan, kaya pinagbigyan niyan Tape Incorporated dahil sa Itbulaga. Mas malaki yung Itbulaga eh. Ibig sabihin, isa yung Itbulaga sa nag-contribute kung bakit yung... Malaking ambag talaga nila sa GMA, ang buong Itbulaga, Dabar Cards. Napakalaki ambag nila sa GMA, tutusin. GMA7, nakakalaban sa na sa ratings ng ABS-CBN. Nung panahon na may ABS-CBN, ngayon wala na pong ABS-CBN sa Free TV. Ibig sabihin sila yung solong pinakamalaking network supposedly. Pero sa pagkawala ng Itbulaga, napakalaki pong epekto nun. Tingin ko malaking epekto yan sa ratings ng GMA7 sa lahat. Alam niyo yung epekto ng Itbulaga, hindi lang po simpleng yan eh. Ngayon, iaalaw ba ng GMA7 yun? Ito pong bagong, kahit pang ilang araw lang, pangatlong araw ngayon o pangalawang araw yung bagong Itbulaga. Kahit ilang araw pa lang yan, nakinikinita ko na malulugi. Kaya ang epekto po nito, yung TBJ versus Alusos, actually hindi yung sa TBJ na nawalan sila eh. Yung Alusos yung nawalan. At yun na nga mga kababayan, At yun nga po mga kaibigan, dito po tatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.